Isang matandang lalaki at isang binatang lalaki na nakauniporme sa high school ang tumatakbo sa kakahuyan habang may labanan. Biglang tinamaan ng bala mula sa likuran ang matanda. Bumagsak siya sa lupa sa sakit, sinabi sa lalaki, na pinangalan ng Yoshiro, ang tungkol sa kanyang mga pangarap at plano. Sinabi niya sa lalaki na tuparin ang kanyang pangarap para sa kanya, na umiikot sa pagbuo ng isang kastilyo, pag-iisa sa bansa, at pagkakaroon ng maraming babae sa paligid niya. Nang malapit ng isuko ng lalaki kanyang buhay, sinabi niya kay Yoshiro na ang pangalan niya ay Kenji. Biglang may nag-click sa utak ni Yoshiro, at sinunggaban niya ang matanda, sinusubukang pigilan ito sa pagsuko, dahil ang kanyang kasawian ay guguluhin ang kasaysayan na mas masahol pa kaysa sa isang manlalakbay sa oras na nakatapak sa isang paru-paro. Tila, ang matanda ay dapat na maglingkod sa Nobuna at pagkaisahin ang Japan. Ang matandang lalaki, na ngayon ay ganap na nakatuon sa kanyang dramatikong eksena sa kasawian, ay bamulong na ang pinuno ng angkan ng Nobuna ay si Oda Nobuna, at pagkatapos ay nasawi siya dahil tila hindi bagay sa kagubatan na ito ang katumpakan ng kasaysayan. Tumayo si Yoshiro, sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat ng nangyayari at madyay gising siya nang wala sa oras. Kung tutuusin, fan siya ng larong Oda Nobuna's Ambition, at tiyak na nakatulog siya habang naglalaro. Biglang lumabas ang isang puting kabayo mula sa palumpong, at ang nakasakay ay isang babaeng may dilaw na buhok, nakakatakot ang hitsura. Ang ginang ay humarap sa isang kalaban na sundalo, at nang malapit na silang mag-away, nagpa siya ang ating bida na makialam. Sumugod siya, pinagalitan ang sundalo dahil sa pagtatangkang sakta ng isang magandang babae. Ang sundalo ay hindi maiwasang tumawa sa kanya dahil siya ay walang armas, at siya ay malapit nang masira ang kanyang buhay. Napagtanto niya na nagkamali siya, ngunit sa sandaling iyon, naalala ni Yoshiro na mayroon siyang isang bagay na makakatulong sa kanya. Inilabas niya ang kanyang cellphone upang tumugtog ng tunog na gaya ng mga sundalong paparating upang i-back up sila. Gumagana ito ng mahusay, hanggang sa hindi. Nakalimutan niyang i-charge ang kanyang telepono, at nalubat ito sa pinakamahalagang sandali. Napagtatanto na ngayon ng kaaway na sundalo na ang mahika ni Yoshiro ay isa lamang kalokohan, na naghahanda na tapusin siya sa mundong ito. Sa puntong ito, naniniwala si Yoshiro na tapos na sila. Pero buti na lang at pumasok ang isa sa mga general na babae, pinalayas ang mga kalaban na sundalo. Sa panahong ito, nalaman ni Yoshiro na ang may dilaw na buhok na babae ay ang pinuno ng Oda, na nag-iiwan sa kanya sa pagkabigla. Lalo siyang nabigla nang magpakilala ang dalaga bilang si Oda Nobuuna, hindi si Nobunaga gaya ng inaasahan niya. Tila, ito ang panahon ng Soko, kung saan ang panganay ay nagiging pinuno ng kanilang angkan, anuman ang kanilang kasarian. Lahat pala ng karakter na kilala ng bida natin sa laro niya ay puro babae imbes na lalaki. Matapos mapalayas ang kalaban, bumalik sila sa kastilyo, kung saan sinubukan ni Nobuuna na maunawaan ang aparato na ginamit ng ating lalaki sa labanan. Kapag oras na para sa pagpapakilala, si Yoshiro ay nasipa sa mukha dahil sa panggugulo sa pangalan ni Nobuuna. Bilang kapalit, nagpa siyang tawagin siyang monkey sa halip na ang kanyang tunay na pangalan. Sinubukan niyang sabihin sa ginang na siya ay mula sa hinaharap ngunit sinipa muli dahil hindi siya naniniwala sa mga fairy tales. Hindi siya naniniwala na si Yoshiro ay mula sa hinaharap. Iminumungkahi ng isa sa mga executive ni Nobuuna, ang Tatian, na gamitin nila siya bilang isa sa kanilang mga retainer. Sa teritoryo ng kaaway ng Imagawa, ang pinuno, si Yashimana Imagawa, ay pinagalitan ang kanyang alipin dahil sa hindi pagtapos kay Nobuuna. Gayunpaman, nalaman niya na muntik na siyang matapos ng mga ito ngunit naligtas ng isang lalaking nagngangalang Monkey. Ang ating bida na lalaki ay tumitingin ng isang lugar na matutuluyan, nang siya ay bigla na lamang itinaboy ng isang babae na nagngangalang Gwen, na dumating upang pagsilbihan siya bilang kapalit ng kanyang Panginoon, si Kenji. Sa katotohanan, siya ang kasama ng nasawi na matanda, at pareho sila ng pananaw at opinyon. Mula sa sandaling iyon, nagpa siya si Yoshiro na isabuhay niya ang pangarap ng matanda. Samantala, may isa pang kaaway na umuunlad, at ang kanyang pangalan ay Tacho. Plano niyang salakayin si Nobuuna, ngunit ang kanyang ama, na si Duson, ay nagmumungkahi na makipagkaibigan sila kay Nobuuna. Hindi nagtagal, nagpadala siya ng imbitasyon sa pagpupulong kay Nobuuna.
Bago nila malaman ang tungkol sa lokasyon ng pulong, nagpa siya si Yoshiro na patunayan sa ginang na siya ay mula sa hinaharap. Sinabi niya mismo sa kanya kung saan magaganap ang pulong, at tulad ng sinabi niya, nangyari ito. Nang tanungin kung paano niya nalaman ito, sumagot lang siya na gumugol siya ng maraming oras sa paglalaro ng Ambition of Nobuna at alam ang halos lahat ng mga kaganapan. Ipinapalagay ni Nobuna, at ng kanyang mga kasamang babae na nagsasalita siya sa ilang barbarong wika dahil tila hindi nila naiintindihan ang anumang sinasabi niya. Sa kanilang pagpunta sa pulong, si Nobuna ay sinamahan ng isang malaking puwersa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Dusan at ang kanyang hukbo ay lihim na naghihintay upang maalis siya. Alam ito ng ating bida, at para maiwasan ito, sinabihan niya si Nobuna na utusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga rifle bilang paghahanda sa pag-atake. Nang makita ito ni Dusan mula sa kanyang pinagtataguan, itinigil niya ang pag-atake, kaya nailigtas ang buhay ng babae. Ilang sandali pa, nagkita ang dalawang pinuno sa nasabing templo. Laking gulat ng lahat nang makita si Nobuna na nakasuot ng magandang kasuotan sa halip na ang kanyang panlaban na damit. Nagsisimula ang pulong, at nagulat si Dusan na hindi ito nangyayari sa paraang gusto niya. Tahimik na sinabi sa kanya ni Nobuna ang kanyang intensyon na sakupin ang Mino Province, dahil ang sino mang kumokontrol dito ay may mas mataas na pagkakataon na masakop ang buong bansa. Nagbigay siya ng isang talumpati na nakaka-inspire na maaari itong makapapayag sa kalaban, ngunit hindi kumbinsido si Dusan. Naiintindihan ni Dusan ang kanyang mga pangarap, ngunit hindi siya papayag na umalis sa kanyang probinsya. Dahil dito, nagpasya siya na pupunta siya sa digmaan laban kay Nobuna. Gayunpaman, ang ating bida ay tumatakbo sa gusali. Nabigyan siya ng pagkakataong magsalita dahil naniniwala si Dusan na magiging kawili-wili ito. Gayunpaman, inihanda ni Dusan ang kanyang espada upang putulin ang ulo ni Yoshiro kung mali ang kanyang sinabi. Nakakagulat, sinabi niya kay Dusan kung ano mismo ang iniisip nito sa kanyang ulo. Tila, alam ni Dusan na hindi niya matatalo si Nobuna, at ang pakikipagdigma sa kanya ay haantong lamang sa pagkawasak ng kanyang legacy at pagkasawi ng kanyang mga anak. Laking gulat ni Dusan sa narinig, at siya ay nakatayo roon sa pagkamangha habang hinihimok siya ni Yoshiro na ibigay ang Mino kay Nobuna dahil siya lamang ang maaaring magpatuloy sa kanyang pangarap. Nang marinig ito, inamin ng matandang sundalo ang pagkatalo dahil hindi niya inaasahan ang isang taong 400 years mula sa hinaharap na magpapakita. Kapag naayos na ang lahat, tiniyak ni Dusan kay Nobuna na maghahanda siya ng isang kasunduan para ibigay ang kanyang probinsya sa kanya. Sa katunayan, tinawag niyang bagong anak na babae si Nobuna. Sa bagong pagunlad na ito, ang isang lalawigan na kontrolado ni Nobuna at ang Mino Province, na pinamumunuan ni Nobuna, ay naging mga kaalyado. Gayunpaman, ang anak ni Dusan, si Tacho, ay hindi handa na tanggapin ang kasunduang ito. Si Yoshiro ay nasisiyahan sa isang nakakapanlulumong pagkain na inihanda ng kanyang tulong nang tawagin siya ng isa sa mga executive ni Nobuna, si Katsuri, para sundan siya. Sinundan niya siya sa bayan, kung saan nalaman niya na ang mga tao sa palengke ay maaari ng malayang makipagkalakalan ng walang mga paghihigpit. Sa palengke, nakasalubong nila ang nakababatang kapatid ni Nobuna, si Nobuira. Tinawag ni Nobuira ang kanyang kapatid na isang walang isip, at si Yoshiro, bilang isang tapat at medyo mapusok na lalaki, ay lumapit sa batang lalaki at tinawag siyang mali para sa pang-iinsulto sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Katsuri na sabihin sa ating bida na bantayan ang kanyang dila bago magkaroon ng kakilakilabot na kaganapan. Tila, ang opisyal na tungkulin ni Katsuri ay ang maging bantay ni Nobuira. Pagkatapos ay ibinunyag ng maliit na brat na hindi niya maaaring hayaan ang kanyang kapatid na mag-alala, dahil ang lalawigan ay maiiwang wasak. Nang marinig ito, tinanong siya ni Yoshiro kung mayroon ba siyang plano para sa probinsya kung siya ang magiging pinuno. Pagkatapos ay ibinunyag ni Nobuira ang kanyang engranding plano para sa probinsya, na nagbibigay ng mga rice jellies para sa lahat. Nang sabihin ni Yoshiro na hindi posible ang kanyang plano, binago ito ni Nobuira at ipinahayag na pupuksin niya ang lahat ng kanilang mga kaaway at dadalhin ang mga cute na babae sa probinsya. Lumiwanag sandali ang mga mata ni Yoshiro, isinasaalang-alang niya na ang pagkuha ng mga cute na babae ay hindi isang masamang ideya, ngunit mabilis niya itong tinatanggal.
Sinabi niya kay Nobuira na hindi siya karapat-dapat na mamuno, na nagpapagalit lamang sa bata, at nagsimula siyang magrant na ang kanyang kapatid na babae ay isang walang alam na kinasusuklaman kahit ng kanyang sariling ina. Ang maliit na brat ay nagsasalita pa kung paano siya ang magiging pinuno nang bigla siyang hinampas ni Yoshiro sa ulo. Tuldok, pinagalitan niya siya sa pagtawag sa kanyang kapatid na walang alam, ngunit ang pagtama kay Nobuira ay ganap na wala sa linya. Pagkatapos ay ginamit ng spoiled brat ang pagkakataon upang ipatapos siya, at sa sandaling iyon, alam ng paborito nating bida na tapos na siya. Nabalitaan ito ni Nobuuna sa lalong madaling panahon, at ang katotohanan na si Nobuira ay magsisimula ng panibagong paghihimagsik kung hindi pagbibigyan ang kanyang hiling. Hindi pa siya handang gawin ang gusto ng kanyang kapatid, ngunit pinaalalahanan siya ni Yoshiro na ang isang paghihimagsik ay magiging masama para sa probinsya. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, nasipa na siya sa mukha dahil parang kasalanan niya ang lahat in the first place. Kahit si Katsuri ay ayaw ng isang senaryo kung saan kailangan niyang labanan si Nobuuna. Inilabas niya ang kanyang sandata at gagamitin na niya ito, ngunit pinigilan siya ni Nobuuna. Sa pagtatangkang iligtas ang buhay ni Yoshiro, kailangan nilang itaas ang kanyang katayuan. Ang matamaan ng isang regular na kawal ay ganap na hindi katanggap-tanggap, ngunit sa isang general, ito ay lubos na naiiba. Plano ni Nobuuna na i-promote siya bilang isang general sa isang sandali. Pero bago niya ito gawin, gusto niyang makuha muna niya ang titulo. Binigyan siya nito ng kaunting pera at inutusan siyang magdala ng malaking dami ng bigas. Mahirap ang gawain, ngunit walang pakialam si Nobuuna dahil kung hindi niya magawa, hindi siya karapat-dapat na tawaging general. Nakapagtataka, pumayag si Yoshiro sa gawain, at inaasahang matatapos din siya sa loob ng isang linggo. Dahil mayroon siyang paraan na karaniwan niyang ginagamit para doblehin ang kanyang pera, hindi niya akalain na magiging malaking problema ito para sa kanya. Sinabi niya sa kanyang mga assistant ang tungkol sa kanyang plano na bumili ng mga kalakal kung saan mura ang mga ito, at ibenta ang mga ito kung saan mas mahal ang mga ito. Paulit-ulit niyang gagawin ito hanggang sa magkaroon siya ng kinakailangang pera para makabili ng dami ng bigas na gusto niya. Samantala, naghahanda na ang mga retainer ni Nobuira para sa isang labanan. Tiwala sila na mabibigo si Yoshiro, at magagamit ito ni Nobuira bilang isang perpektong pagkakataon para magrebelde laban sa kanyang kapatid na babae. Nang marinig ni Nobuuna ang plano ng kanyang kapatid na makipagdigma, ipinaalam niya na hindi na niya ito mapapatawad muli. Plano niyang alisin siya sa pagkakataong ito, at hayaan itong maayos. Isa itong malaking sampal sa kanya kung hindi niya kayang pag-isahin ang sariling bahay, lalo pa ang pag-isahin ang Japan. Makalipas ang 7 araw, mayroon ng silid na puno ng pera si Yoshiro, ngunit nakalimutan ng kanyang sarili ang pangunahing dahilan kung bakit niya kinukuha ang pera. Siya ay may isang buong karga ng pera, ngunit niwalang isang butil ng bigas. Upang lumala ang mga bagay, ang hamon ay malapit nang matapos sa gabing iyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga assistant, sina Ikimo at Gwen, upang tumulong sa pagbili ng bigas habang nakikipag-usap siya kay Nobuuna. Habang naghihintay sila, nagpa siya siyang subukan ang kanyang kaalaman tungkol sa globo. Mayroon siyang mapa ng mundo sa kanyang silid, at upang subukan siya, hinimok niya itong ipakita sa kanya kung saan matatagpuan ang Japan sa mapa. Ginagawa niya ito nang walang anumang isyu, at bilang karagdagan, ipinakita niya sa kanya na ang mga tinatawag na barbarians ay mula sa Europa. Alam na niya ito, ngunit natutuwa siya na sa wakas ay may kaparehong pananaw sa kanya. Tinawag siya ni Yoshiro na isang henyo, at nang marinig niya ito, ibinunyag niya na mayroong isang katulad ng ating bida, na labis niyang inaalagaan. Tila, ang figure na ito ay ang nagsabi kay Nobuuna tungkol sa mundo, at ang tao ay malamang na isang barbarian. Bago nila alam, palubog na ng araw, at si Nobuuna, sa pagiging totoo sa kanyang salita, ay pinakawalan ang kanyang espada bilang paghahandang kunin ang ulo ni Yoshiro. Hindi siya tumututol dito dahil magre-rebelde si Nobuira kapag ipinagkait sa kanya ang gusto niya. Nang malapit na niyang alisin ang kanyang ulo, nagpakita na sina Ikimo at Gwen. Pinigilan nila si Nobuuna sa pagsasagawa ng pagpaslang, sinabi sa kanya na nadala na ang bigas. Tila, nag-ambala sila sa proseso ng pagkuha ng bigas. Lumabas si Nobuuna para tingnan ang bigas, at laking gulat niya nang makitang nakakuha si Yoshiro ng 4 na beses ng dami ng bigas na una niyang hinihiling.
Dahil siya ay matagumpay sa kanyang gawain, ang ating bida ay maaari na ngayong panatilihin ang kanyang ulo. Gayunpaman, dumating ang mga ulat na tinipon na ni Nob Ira ang kanyang hukbo at nagsimula ng isang paghihimagsik. Siya at ang kanyang mga retainer ay nagbarikada sa kanyang kastilyo, at kabilang dito si Katsuri. Galit si Nob una nang marinig niya ito, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghahanda para sa labanan. Sinubukan ni Yushiro na kausapin siya tungkol dito, ngunit hindi ito gumana. Alam niya na kalaunan ay tatapusin ni Nob una ang kanyang kapatid kapag nabigo itong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Dahil ang kailangan lang gawin ni Nob Ira ay sumuko, gumawa ng plano si Yushiro. Kinaumagahan, pinalibutan ng 1,000 sundalo ang kastilyo kung saan nagtatago si Nob Ira. Imbes na umatake, hinihimok sila ng ating bida na sumigaw at purihin ang pangalan ni Nob una. Ito ay umalangaw ng napakalakas na nagsimula itong makaapekto sa mga nasa kastilyo. Sa lalong madaling panahon, sinira nito ang espiritu ng mga lalaki sa loob ng kastilyo, at nagsimula silang lahat na bigkasan ang pangalan ni Nob una ng sama-sama. Hindi na maaaring samantalahin ni Nob Ira ang pagkakataon, at sa huli ay sumuko na siya. Kapag natapos na ito, naghahanda si Nob una na alisan ng ulo ang kanyang kapatid. Nagdidilim ang kanyang mga mata nang tatapusin na niya ang kanyang nakababatang kapatid bilang karangalan. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Yushiro na mangyari ito dahil alam niyang kung tatapusin ni Nob una ang kanyang kapatid, masisira siya nito. Hinaranggan niya si Nob una at nagawang kumbansihin siya tungkol sa kanyang desisyon. Sa kaibuturan, ayaw niyang tapusin ang kanyang kapatid, at pagkatapos ng malalim na emosyonal na pag-uusap ng ating pangunahing karakter, siya ay umatras at pinatawad ang kanyang kapatid na lalaki. Bilang kapalit, ipinangako ni Nob Ira ang kanyang katapatan at pinalitan pa ang kanyang pangalan ng Soden upang durugan ang anumang mga mapaghimagsik na ideya sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang angkan ng Oda ay naging nagkakaisa sa ilalim ni Nob una. Sa ilalim ng liwanag ng gabi, si Yoshiro ay nanunumpa ng katapatan kay Nob una, nangako sa kanya na palagi itong nandyan sa tabi niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, si Tacho ay nagudyok ng isang paghihimagsik upang tapusin ang kanyang ama. Nagawa niyang kumbansihin ang mga pangunahing bahay sa Mino na talikuran ang kanyang ama upang pigilan itong ibigay ang Mino kay Nob una. Hindi nagtagal ay nalaman ito ni Nob una at ang katotohanan na ang hukbo ni Duson ay higit na nalampasan. Gayunpaman, tila hindi nababahala si Duson dahil plano niyang masawi sa larangan ng digmaan. Ayaw ni Yushiro na mangyari ito, dahil inaasahan niyang mabubuhay pa si Duson para masaksihan si Nob una sa kanyang mga kilos. Kahit na malinaw na nasasaktan si Nob una, nagpasya siya na walang mga reinforcement na ipapadala upang tulungan si Duson. Halatang alam niyang il-lecture lang siya ng matanda at hindi tatanggapin ang tulong. Tumakbo siya palabas ng pulong na puno ng luha ang mga mata, ipinaalala kay Yushiro ang parehong sitwasyon sa kanyang kapatid. Samantala, isang nakakainis na lalaki ang pumapasok sa nayon, na may planong akitin si Nob una na pakasalan siya. Bumisita si Yushiro kay Nob una sa kanyang silid upang i-comfort siya. Sa takbo ng mga bagay, malaki ang posibilidad na masawi si Duson sa labanan. Upang maalis sa isip niya ang mga bagay-bagay, nagpasya si Nob una na sabihin kay Yushiro ang isang kwento tungkol sa world globe. Ibinigay ito sa kanya ng isang barbarian missionary na pinapahalagahan niya, ang nagturo sa kanya tungkol sa mundo at nagbigay inspirasyon sa kanyang pangarap na maglakbay dito. Nakalulungkot, nasawi na ang misyonero, at naniniwala si Nob una na lahat ng taong mahal niya ay makakasama sa kabilang buhay ng mas maaga kaysa sa huli. Una, ito ay ang kanyang ama. Ngayon ay masasawi na rin si Duson. Sa puntong ito, naniniwala siya na isinumpa siya na huwag magmahal ng sinuman. Hindi nagtagal, winelcome nila ang tila mayabang na lalaki, na ang pangalan ay Asari. Siya ay mula sa angkan ng nag-amasa. Ang kanyang angkan ang namumuno sa lalawigan ng Omi, na medyo mahalaga. Ito ay itinuturing na mahalaga dahil bago maabot ang kabisera, kailangan na dumaan sa kanya. Matapos tapusin ang mga pagpapakilala, tinanong ni Nob una ang lalaki kung ano ang gusto niya. Isang mapagmataas na pahayag, sinabi niya sa ginang na siya ay dumating upang alisin ang dahilan ng kanyang pagdurusa. At pinag-uusapan ang paghihirap na ito, ang ibig niyang sabihin ay si Duson.
Ipinaalam niya kay Nobuna na makakapagbigay siya ng tulong kung pareho silang makakaatake ng sabay mula sa hilaga at timog. Magkakaroon sila ng pagkakataong iligtas si Duzon. Ayon sa kanya, walang duda na ang isang alyansa sa pagitan ng Awori, Omi, at Mino ay magiging isang hindi mapigil ang puwersa. Ang alok ay masyadong magandang upang maging totoo, at si Nobuna, na hindi isang kapritsyo ang utak, alam na ang lalaki ay malinaw na may gusto na kapalit. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya, at sinabi lang niya kay Nobuna na gusto niya itong gawing asawa. Samantala, sa larangan ng digmaan, si Duzon at ang kanyang hukbo ay lubhang nahihigitin, at ngayon ay halata na siya ay masasawi. Gayunpaman, nagpapadala siya ng mensahe sa kanyang anak na babae, kung sakaling masawi siya. Bumalik sa kastilyo, nabigla si Nobuna nang marinig ang proposal ng kasal. Sa background, hirap na hirap ang ating bida dahil alam niyang no-match siya kay Asari. Nagulat si Nobuna, ngunit nagagalak din dito. Pagkatapos ay tinanong niya si Asari kung siya ay umiibig sa kanya, ngunit siya ay diretsyong sumagot na siya ay hindi. Ipinaalam niya kay Nobuna na ang kanyang mungkahi ay isang kasal sa politika, na walang butil ng pag-ibig na kasangkot. Sa sandaling marinig niya ito, sumambulat siya sa galit, sinabi sa binata na wala siyang interes sa isang kasal na hindi pinatibay ng pag-ibig. Noon pa man ay pangarap na niyang pumili ng taong mahal niya, at hindi pa siya handang baguhin iyon ngayon. Nang tanungin kung sino ang mahal niya, malinaw na nakaturo kay Yoshiro ang ekspresyon ng mukha niya. Nakuha ito ni Asari, ngunit sinubukan ni Nobuna na maging hard to get at itago ang malinaw na katotohanan. Nagsimula ang pagtatalo ng pag-ibig sa pagitan ni Yoshiro at Nobuna dahil inaasahan niyang ipaglalaban siya nito. Ngunit inaasahan din ng ating bida na tatanggihan niya ang imbitasyon kung hindi siya interesado. Tumayo si Asari para umalis, at pinaalalahanan niya si Nobuna na masasawi si Duzon nang walang tulong niya. Bilang karagdagan, ang Oda clan ay tiyak na babagsak kung ito ay magiging isang kaaway ng Asari clan. Sa puntong ito, malinaw na bina-blackmail siya. Umupo ang mga retainer ni Nobuna upang pag-usapan ang kanilang kalagayan. Malinaw na hindi sila maaaring magpadala ng mga reinforcement para tulungan si Duzon dahil nasa kanilang hangganan ang mga sundalong Imagawa. Anumang bahagyang butas sa kanilang depensa, at gagamitin ng Imagawa ang pagkakataon para salakayin sila. Dahil sa desperasyon, tumayo si Yoshiro para kausapin si Asari. Sinusubukan niyang kumbensihin siya tungkol sa kanyang pinili. Hinimok pa niya ito na sabihin man lang kay Nobuna na mahal niya ito. Ngunit, bilang tila sakam na lalaki siya, tumanggi si Asari. Dahil sa galit, muntik na siyang suntokan ng ating bida, pero napahinto siya sa tamang oras. Pinapaalalahanan siya na ang paggawa niyan ay haantong lamang sa digmaan sa Asari clan. Si Asari ay nagdagdag ng pagkainis kay Yoshiro sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang isang relasyon sa pagitan nila ni Nobuna ay hindi kailanman gagana dahil siya ay isang may mababang buhay, habang si Nobuna ay karaniwang royalty. Nang maglaon, muling nakipagkita si Asari kay Nobuna upang marinig ang kanyang desisyon. Bago siya makasagot, pumasok si Yoshiro at ang mga retainer. Ipinapahayag nila na hindi nila hahayaang gawing tol ang kanilang pinuno para sa kanyang pampulitikang pangangibabaw. Nadismaya si Asari dito, at galit siyang umalis, na ipinaalam sa grupo na baka pagsisihan nila ang kanilang desisyon. Maya-maya lang, dumating ang isang messenger mula kay Duzon, may dalang mensahe mula kay Duzon. Sa liham, sinabi niya kay Nobuna kung gaano niya ipinagmamalaki na dala niya ang kanyang pangarap sa buhay. Dahil malapit na siyang masawi, ipinagdarasal niya na matupad ang mga pangarap ni Nobuna. Binasa ni Nobuna ang sulat ng may luha, at nang malapit na siyang magtipon ng kanyang mga puwersa para sa mga reinforcements, siya ay pinabagsak ni Katsuri. Binibigyang katwiran ni Katsuri ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagpapalam kay Yoshiro na magiging kawalang isip sa kanila ang magpadala ng mga reinforcement. Hindi pa handa si Yoshiro na tanggapin ang pagkatalo. Plano niyang iligtas si Duzon ng mag-isa, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsasama-sama ng puwersang pinagkakatiwalaan niya. Tumungo sila upang iligtas ang Viper ng Mino, si Duzon. Di nagtagal pagkatapos, dumating siya sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, si Duzon ay nagalit sa kanya para sa pagdating. Sinubukan ni Duzon na buksan ang mga mata ni Yoshiro sa katotohanan na siya ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Maaaring magkapareho si Duzon ng mga pananaw kay Nobuna,
ngunit si Yoshiro ang tutulong sa kanya na makamit ang mga ito. Naiintindihan ng ating bida kung ano ang pinapanto ng matanda, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi siya aalis sa isang digmaan nang wala siya. Nang tuluyang magising si Nobuna, nagulat siya nang marinig na si Yoshiro ay nagtakdang iligtas si Duson. Sa sandaling iyon, sina Yoshiro, Duson, at ang rescue force ay nalulula sa mga puwersa ni Tacho. Sa kabutihang palad, nagawa nilang makapasok sa isang maingat na teritoryo, ngunit hindi sumuko ang anak ni Duson. Plano niyang habulin sila hanggang sa huli. Sa kabutihang palad, nagpakita si Nobuna at ang kanyang mga puwersa sa eksena upang itulak pabalik ang mga puwersa ng kaaway. Si Yoshiro at ang matanda ay nailigtas, ngunit nang bumaba si Nobuna sa kanyang kabayo, sinampal niya si Yoshiro dahil sa pag-aalala sa kanya. Kasabay nito, ang mga ulat ay dumating na ang mga puwersa ng Imago ay sumalakay sa lupain dahil ito ay walang pagtatanggol. Ang sumasalakay na hukbo ng Imagawa sa hukbo ng Awari ay hanggang 25,000, at sila ay pinamumunuan ng isang taong nagngangalang Motoyasu. Dahil sa kung gaano kalaki ang puwersa ng kalaban, plano ni Nobuna na sumuko. Ayaw ni Yoshiro na mangyari ito, at tiniyak niya sa kanya na siya ang mananalo. Sa isang twist ng mga bagay, tumingin siya sa ating bida at ipinaalam sa kanya na siya ay tinanggal dahil sa kanyang makasariling gawa ng pagliligtas kay Duson nang hindi sinasabi sa kanya. Ayaw ni Nobuna na makarinig ng anupaman mula sa kanya. Kahit na sinabi na si Yoshiro ay mula sa hinaharap at maaaring magkaroon ng kaalaman kung paano sila mananalo, walang pakialam si Nobuna. Sa katunayan, naniniwala siya ngayon na ang kaalaman ng ating bida ay may depekto dahil siya ay magiging sawi na karne kung hindi siya nagpakita upang iligtas ang kanyang sarili. Naniniwala pa nga siya na ang mga salita niya sa pagtulong sa kanyang mga pangarap na matupad ay mga salita lamang at wala ng iba pa. Bumalik si Nobuna sa kastilyo upang magkulong sa kanyang silid, at sinimulan din ni Yoshiro na isipin ang lahat ng sinabi niya sa kanya. Nang malapit na siyang magduda sa sarili, nagpakita si Duson. Tinanong ng matandang lalaki si Yoshiro kung talagang matatalo nila ang Imagawa batay sa kanyang kaalaman sa hinaharap, at sinabi ni Yoshiro na oo. Gayunpaman, itinuro ni Duson ang isang nakasisilaw na kapintasan sa hinaharap kung saan natalo ni Nobuna ang Imagawa, ngunit si Duson ay sawi na, kaya sa teknikal na paraan ang kanyang kaalaman ay luma na. Si Yoshiro ay nabalisa dahil ngayon kahit na ang kasaysayan ay nag-gaslighting sa kanya. Alam ng matanda na napagtanto ni Nobuna ang katotohanan ito, kaya naman pinaalis niya si Yoshiro para hindi na niya ito madala sa labanan. Ayaw niyang mawalan pa ng mahal sa buhay. Pagkatapos ng lahat, sa pagiging matigas ang ulo niya, determinado ang ating bida na iligtas si Nobuna, kahit na ang kasaysayan ay hindi nakaayon sa kanyang nalalaman. Habang siya ay naghahanda upang simulan ang kanyang plano, nagulat siya nang malaman na ang kanyang mga tapat na puwersa ay nagtipon upang tulungan siya. Handa silang lahat na sundan si Yoshiro, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagpasok sa impyerno. Hindi nagtagal, umalis na ang grupo, at ipinaalam niya sa kanila na papunta sila sa Okazama. Sa kanyang kaalaman sa laro, magkakampo si Yashimana sa Okazama. Gayunpaman, nabigla siya nang malaman niya na ang Okazama ay isang bundok. Tila ang laro ay naiiba sa katotohanan pagkatapos ng lahat. Iniisip niya ang kanyang napipintong kabiguan ng si Nobuira, na kilala ngayon bilang Nobumi, ay nagpakita upang tumulong. Plano ni Yoshiro na maglunsad ng isang sneak attack pabalik sa Okazama, ngunit ngayon na ito ay naging isang bundok, hindi siya sigurado. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya mula sa isa sa mga retainer na may patag na daan patungo sa bundok. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa nasabing lokasyon. Sinabi niya kay Nobumi na gambolain si Yashimana gamit ang kanyang talino at tusong galaw, habang naghahanda siya ng palihim na pag-atake sa kampo. Ilang sandali lang, sina Yoshiro, Ikkyo, at Gwen ay tinambangan ng mga Imagawa ninja na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Hanzu. Si Yoshiro ay hinimok na iwanan sila at bumalik sa kastilyo. Ang lahat ng kanilang mga pagsusumikap ay nakasalalay kay Yoshiro na gumawa ng plano at tatapusin si Yashimana. Nagmamadali, tumakbo siya, ngunit sinundan siya ng pinuno ng ninja. Siya ay hinabol sa kakahuyan habang umiiwas siya sa maraming shuriken na nakatutok sa kanya. Nauubos ang kanyang swerte nang tamaan siya ng isa sa mga talem.
Bumagsak siya sa lupa sa pag-iisip tungkol sa kasawian, ngunit ang kanyang pagnanais na tulungan si Nobuna ay nagtulak sa kanya na tumayo. Nang nasa harapan na si Hanzo, at naiwan na lang si Yoshiro sa kanyang mga salita. Pinaalalahanan niya si Hanzo na tatapusin ni Yashimana si Motoyasu kung mananalo ang Imagawa, at ayaw ito ni Hanzo dahil tapat siya kay Motoyasu. Pagkatapos ay tinitiyak ng ating bida ang Ninja Guy na makakatulong siya sa pagbuo ng alyansa sa pagitan ni Motoyasu at Nobuna. Nagagawa niyang kumbansihin ang Ninja Guy na hayaan siyang mabuhay. Inaasahan ni Hanzo na tutuparin ni Yoshiro ang kanyang mga salita, kung hindi ay hahanapin niya ito at tatapusin. Sugatan, ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang paglalakad patungo sa kastilyo. Samantala, ang mga retainer ni Nobuna ay nagtatalo sa kanilang mga sarili. Sa wakas ay nakarating ang ating bida sa silid ni Nobuna upang sabihin sa kanya kung saan matatagpuan ang kampo ni Yashimana. Tinitiyak niya sa kanya na ang mga puwersa sa kampo ay naputol mula sa pangunahing puwersa at madali niyang makukuha ang kampo. Nagliwanag ang mga mata ni Nobuna sa pag-asa nang marinig niya ito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tinipon niya ang kanyang pangunahing puwersa at nagmarcha sila patungo sa Okazama. Nakatayo si Hanzo sa tuktok ng burol na pinagmamasdan lang ang nangyayari, ngunit matagumpay siyang napagtagumpayan ni Yoshiro, at ang tanging magagawa niya ngayon ay manood at maghintay na patatagin ang kanilang alyansa sa mas matataas na kapangyarihan. Nagsisimula ng umulan at hindi nagtagal, dumating si Nobuna at ang kanyang mga puwersa sa kampo ng kalaban. Ang malakas na tunog ng kulog ay yumanig sa kampo ng kalaban, at maging si Yashimana ay natakot na para bang alam niyang may darating na madyugo para sa kanya. Sa sandaling napagtanto ni Yashimana na siya ay inaatake, karamihan sa kanyang mga puwersa ay nolising na sa alak ni Nobumi. Binubuksan nito ang daan para kay Nobuna at sa kanyang hukbo na madaling nakalusot at makarating sa kampo. Ang natitira na lang ay sumigaw si Yashimana habang nagmamakaawa na may magpoprotekta sa kanya. Tatapusin na siya ni Katsuri nang hamarang si Yoshiro. Pinipigilan siya nito, hinihimok siyang huwag-wakasan ang kanyang buhay. Nilapitan ng ating bida ang babae, hinihimok siyang sumuko dahil tapos na ang digmaan. Ayaw niyang tanggalin ang kanyang hukbo, ngunit agad niyang naisip itong muli nang tawagin siya ni Yoshiro na cute. Sa pamamagitan nito, natapos ang labanan, at sumuko ang mga puwersa ni Yashimana. Ang Imagawa clan, na kilala rin bilang ang pinakamalakas, ay bumagsak din sa kapangyarihan sa mismong araw na iyon. Para sa gantimpala ni Yoshiro, sinipa siya ni Nobuna sa mukha dahil sa pagtawag kay Yashimana na cute. Pagkatapos ng labanan, patuloy na tinatangkilik ni Nobuna ang mga samsam ng digmaan, ngunit ang ating bida ay nakahanap ng paraan para inisin siya. Napipilitan siyang tanungin ito kung ano ang gusto nito bilang gantimpala sa pagsisikap nitong talunin ang Imagawa. Upang ipagpatuloy ang mga pangarap ng matanda, hinihiling niya ang pinakamagandang babae sa lupain. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang makipagdigma si Nobuna laban sa Mino sa pagtatangkang pilitin si Tacho na sumuko. Gayunpaman, nahaharap sila sa kinakalkula na mga plano sa labanan mula sa kaaway. Ang lahat ng kanyang mga plano na kunin ang Mino ay patuloy na nabigo, na nag-iiwan sa kanya na walang solong panalo matapos ang kanyang panalo laban sa Imagawa. Napilitan si Nobuna na tumawag para sa isang pulong para malaman niya kung bakit mahirap makakuha ng panalo. Pagkatapos ay ibinunyag ni Duson na ang Mino ay may henyong strategist sa kanilang hanay na nagpapadali sa bawat labanan para sa kanila. Sikreto ang nasabing strategist kaya naman hindi pa nila ito narinig. Gaya ng inaasahan, alam ni Yoshiro kung sino ang henyo na ito, at ang pangalan niya ay Hanbi. Bago siya makapagsalita tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Hanbi, tinamaan siya ni Nobuna sa ulo. Pinagalitan niya ito sa hindi paglalahad kung sino siya sa buong oras, pero sa kanyang depensa, ngayon lang niya nalaman pagkatapos ng kanilang huling laban. Gayunpaman, ang tanong na nananatili ay kung paano nila matatalo ang Mino. Ipinapaalam sa kanila ng ating bida na ang tanging pagkakataon na mayroon sila ay makuha si Hanbi sa kanilang panig. Tila, si Hanbi ay isang mabait at marangal na tao, kaya naman karamihan sa kanila ay buhay pa, kahit na marami siyang pagkakataon na wakasan ang mga ito. Sa kabilang dulo, si Tacho ay naiinis na hindi na ipinakita ni Hanbi ang kanyang sarili mula noong siya ay naging pinuno.
Bumalik kay Nobuna at sa kanyang mga ministro, nagboluntaryo si Yoshiro na dalhin si Hanbi sa kanilang panig, tiwala na siya lang ang makakakumbinsi sa kanya na sumama sa kanila. Para tulungan ang ating bida, sinabihan ni Dusan ang kanyang retainer, si Mitsuya, na tulungan siya. Sinabi ni Mitsuya sa ating paboritong bida na si Hanbi ay isang entity na kilala bilang isang emoji. Sina Yoshiro at Mitsuya ay bumisita sa tiyuhin ni Hanbi na si Andoryo. Kailangan nila ang kanyang tulong upang kumbansihin ang kanyang pamangkin na sumali sa panig ni Nobuna. Ibinunyag ni Andoryo na ang mga retainer ay nagkakaroon ng mga isyu kay Tacho kani-kanina lamang, ngunit ito ay aabutin ng higit pa sa mga salita para sila ay sumali sa kampo ni Nobuna. Nagulat si Yoshiro nang matagpuan niya si Asari sa bahay ni Andoryo. Andun pala siya sa parehong misyon ng ating bida. Nais din niyang gamitin ito bilang isang mabuting gawa para makuha ang pabor ni Nobuna. Gayunpaman, tinitiyak ng ating bida si Asari na hindi niya kailanman ipapatong ang kanyang mga kamay kay Nobuna. Ito ay agad na bumabasa kung sino ang unang makakakuha kay Hanbi. Out of nowhere, lumabas si Hanbi sa kwarto. Dahil malapit nang mag-showdown ang dalawa kung sino ang makakakuha kay Hanbi, nag-propose siya ng laro. Iniabot niya sa kanila ang isang tray na may 4 na cake. Isa lamang sa 4 ang magandang cake, at ang unang makakain ng masarap ay ang panalo. Gayunpaman, mayroong isang catch dito, isa sa 3 masamang cake ay may lason. Mataas ang pusta, ngunit kung sino ang manalo ay makakakuha kay Hanbi, na automatikong nagbibigay sa kanila ng mino. Si Yoshiro ang unang pumili, ngunit sa huli ay pinulot niya ang maanghang na cake, na sumunog sa kanyang bibig. Si Asari din ay pumili, ngunit lumalabas na hindi ito ang tama. Sa 2 natitira sa tray, ang 2 lalaki ay pumili ng magkahiwalay na cake, ngunit lumalabas na hindi tama ang alinman. Tinawanan lang sila ni Hanbi na parang baliw, at sa isang twist ng mga bagay, nagiging puting lobo siya. Ipinagpatuloy niya ang panunuya sa kanila, ngunit tapos na si Ekiyo sa kanyang kalokohan, at pinatalsik siya nito. Sumiklab ang gulat dahil naniniwala sila na napaslang nila ang strategist na gusto nilang kunin. Pagkatapos, may kakaibang naramdaman si Ekiyo sa kwarto. Hindi siya nag-aksaya ng oras upang hiwain ang pinto, patungo sa isang maliit na aparador. Sa loob ng aparador ay isang maliit na babae, at nakakagulat, siya ang tunay na Hanbi. Mukhang siya ay isang mahiyain na babae, at ang taong pinaniniwalaan nilang si Hanbi ay si Zenki, isang lalaki na ginagamit niya bilang kanyang double. Dahil si Hanbi ay mahiyain at natatakot sa kung paano siya tretuhin ng mga tao, naging double niya si Zenki. Ang ating bida pagkatapos ay tinitiyak sa babae na hindi siya magiging masama sa kanya. Nang maglaon, nainip si Tacho at inaresto si Andoryo. Hinihiling niya na ipakita ni Hanbi ang kanyang sarili, kung hindi ay masasawi si Andoryo. Nang marinig niya ito, nalungkot siya, ngunit gaya ng inaasahan, handang tulungan ni Yoshiro ang babae. Gusto ni Asari na tapusin si Andoryo para magalit si Hanbi at magalit kay Tacho, kaya mas madali siyang makontrol. Gayunpaman, mabait ang ating bida at hindi siya papayag na malungkot ang isang babae. Matapos makumpirma na buhay pa si Andoryo, sinabihan niya sina Ekiyo at Gwen na iligtas siya habang sinusubukan niyang kumbansihin si Tacho na hindi niya kaaway si Hanbi. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sinamahan ni na Asari at Yoshiro si Hanbi upang makipagkita kay Tacho. Nagulat ang lahat sa silid nang malaman nila na ang mahusay na strategist ay isang maliit na batang babae. Habang nagpapatuloy ang pulong, iniligtas ni Ekiyo at ng kanyang mga kasamahan si Andoryo. Naghihintay sila ngayon sa kisame upang iligtas sina Yoshiro at Hanbi kung sakaling may mangyaring masama. Ipinakita ni Tacho kung gaano siya kaina habang sinisimulan niyang akusahan si Hanbi ng pagtataksil. Desperado siyang ipamukhang masamang tao ang dalaga para lang igiit niya ang kanyang pangangibabaw. Pinutol ni Yoshiro ang kanyang sinasabi, iminulat si Tacho sa kanyang mga mata sa kung gaano siya mali. Gayunpaman, si Tacho ay hindi isang lalaking dapat mga tuwiran, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin sina Yoshiro at Asari. Ang dalawa ay tumayo upang ipagtanggol ang kanilang sarili, at ito ay nang mapansin ni Tacho ang crust sa talim ni Asari. Itinaas nito ang kanyang hinala, at upang hindi gaanong kay takot-takot ang kanyang sitwasyon, inilantad din ni Asari ang takip ni Yoshiro.
Sinabi niya sa county kung sino si Yoshiro sa pagtatangkang linlanggan siya sa pag-iisip na siya ay nasa kanyang panig. Gayunpaman, ito ay bumalik pabalik sa kanya. Ang county ay walang pakialam, gusto niya lang silang tapusin, at iyon lang. Sa kabutihang palad, pinausukan ni Chiyo at ng kanyang mga kasamahan ang silid gamit ang mga smoke bomb. Bago nila mailigtas si Hanbi, hinawakan siya ni Tacho, na inihayag ang kanyang plano na gawin ang babae bilang kanyang asawa. Nagpapagalit ito sa batang babae, na pinipilit siyang magpakawala ng maraming spell na nagpatamba kay Tacho at sa kanyang mga tauhan. Nang maalis ang alikabok, napagtanto ni Yoshiro na kontrolado nila ang kastilyo, ngunit si Hanbi ay sobrang init dahil sa lagnat. Walang pag-aalinlangan, isinakripisyo ni Yoshiro ang kastilyo upang maligtas si Hanbi. Nang magising si Hanbi, pinasalamatan niya ang ating bida sa pagligtas sa kanya, at dahil sa kung paano siya kumilos, nagdepekto siya ngunit nanunumpa ng katapatan kay Yoshiro at Yoshiro lamang. Sa pagpapatuloy sa kanilang plano na kunin ang Mino, alam ni Nobuna at ng kanyang koponan na ginagarantiyahan ng fortress sa Sonata ang kanilang panalo, ngunit may isang malaking problema. Ang Imagawa Castle, kung saan nakatira si Tacho, ay malapit sa lokasyon. Anumang pagtatangka na magtayo ng anuman sa lugar ay sasalubungin ng napakatinding puwersa mula sa kalaban. Gayunpaman, kailangan nilang gawin ito kahit papaano dahil ito lang ang paraan para makuha nila ang Mino. Sinubukan ni Nobuna na takutin si Hanbi na pagsilbihan siya sa halip na si Yoshiro, ngunit sa huli ay nabigo siya. Sa wakas ay nagpa siya si Nobuna na italaga ang gusali ng kuta sa isa sa kanyang mga retainer. Ito ay dumating bilang isang shocker kapag itinalaga niya ang gawain kay Katsuri. Nagprotesta si Yoshiro laban sa desisyon, ngunit ginawa lamang ito ni Nobuna upang pigilan ang mga tao na sabihing espesyal ang kanyang pagtrato sa ating bida. Marami siyang nagawa kamakailan, at kung bibigyan siya ng gawain, maaaring isipin ng mga tao na si Nobuna ay hindi makatwiran. Samantala, nagpapatuloy ang isyu sa pagitan ni Tacho at ng kanyang mga retainer. Hindi sila natutuwa sa paraan ng kanyang ginagawa, ngunit siya ay may matigas na ulo at hindi magbabago. Biglang dumating ang mga ulat na sinusubukan ni Nobuna na magtayo ng isang kuta sa Tonada. Hindi nag-aksaya ng oras si Tacho sa pagpapadala ng kanyang mga puwersa upang sirain ang kuta bago ito makarating kahit saan. Sinisikap ni Katsuri at ng kanyang mga tauhan ang kanilang makakaya na pigilan ang kalaban ngunit nabigo. Napilitan silang umatras at talikuran ang kanilang mga plano na puwersahang itayo ang kuta. Pagkatapos ni Katsuri, ang gawain ay ibinibigay sa dalawang iba pa, ngunit kahit sila ay nabigo dito. Pagkatapos, binisita ni Yoshiro si Nobuna sa kanyang silid sa pagtatangkang makuha ang gawain. Ayaw na niyang may masawi pang kaluluwa, at tiniyak niya kay Nobuna na mayroon na siyang plano. Sa wakas ay sumang-ayon si Nobuna, at bago igawad sa kanya ang misyon, ibinigay niya ang Nord, na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon bilang isang general. Ang kanilang plano ay ang pagtatayo ng kuta sa magdamag habang dinadala ni Nobuna ang kanyang pangunahing puwersa sa ibang lugar upang gambolain si Tatsu. Nang marinig ito ni Tatsu, ipinadala niya ang kanyang dalawang natitirang retainer upang sundan si Nobuna at dalhin ang kanyang ulo. Tinitiyak niya sa kanila na ang kanyang pananatili sa bahay ay bahagi ng plano. Nang marinig ni Nobuna ang tungkol sa paggalaw ni Tatsu, natutuwa siya na gumagana ang kanilang plano. Ang kailangan lang nilang gawin ay panatilihin ang kanyang puwersa hanggang sa matapos na ng ating bida ang kuta. Gumagamit si Yoshiro ng isang pamamaraan mula sa hinaharap, ang pagbuo ng mga istruktura ng kuta sa kakahuyan at inilipat ang mga ito sa site. Ito ay tulad ng IKEA, ngunit may higit pang samurai, ipinaliwanag niya sa mga manggagawa. Si Nobuna ay nakatanggap ng mga ulat na ang mga puwersa ni Tatsu ay dumadaan sa ibang ruta, na isang maliit na ruta. Tila, sinusubukan niyang akitin sila. Alam niyang malaking panganib ito dahil aasahan ni Tatsu na babalik siya sa Sonata bago siya madaig. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay upang makisali sa mga puwersa ng kaaway, ngunit siya ay tinambangan sa isang maliit na bayan. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga puwersa ng kaaway na masulok siya. Habang nakikipaglaban si Nobuna sa kalaban, ginagawa ng ating bida ang kanyang makakaya upang matiyak na matapos ang kuta bago magumaga. Sa init ng labanan, may mangyayaring hindi inaasahan.
Ang pulbura na nakaimbak sa lugar ay nagsimulang sumabog, na nag-iiwan ng isang pader ng apoy upang bitagin ang magkabilang puwersa. Lumalabas na plano ni Tatsu na isakripisyo ang kanyang mga retainer kasama si Nobuna. Pagsapit ng madaling araw, si Tatsu ay nakatanggap ng mga ulat tungkol sa labanan, at siya ay natutuwa na siya ay nanalo. Magsisimula na siyang magdiwang nang malaman niyang itinayo na ang kuta sa Sonata. Sa isang sandali, ang kanyang mga tauhan ay nagmarcha patungo sa kuta upang wasakin ito. Naiwan kay Yushiro at sa kanyang mga puwersa na pigilan ang kalaban bago magpakita si Nobuna. Samantala, si Nobuna ay nakulong pa rin sa apoy. Sa halip na labanan ang mga retainer, nagawa niyang kumbansihin ang mga ito na sumama sa kanyang panig. Kapag nasa iisang pahina na silang lahat, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na maghanap ng pulbura sa lugar. Nagsimula nang magmarcha ang mga puwersa ni Tatsu sa kuta. Ang isa sa mga puwersa ng kaaway ay napakalapit at itinutok ang kanyang baril kay Yushiro. Hinailan niya ang gatilyo, ngunit tumalon si Gwen upang iligtas ang kanyang master. Siya ay natamon, naiwan ang kanyang master na sumigaw sa matinding paghihirap. Upang magbukas ng landas, sinindihan ni Nobuna ang natitirang pulbura upang tanggayan ang dingding ng apoy. Maging ang mga retainer ay nabigla sa kanyang ginawa at ngayon ay napagtanto kung bakit gustong makipag-alyansa ni Duson sa ginang. Si Nobuna ay nagmamadaling bumiyahe patungo sa Senada, nagdarasal na makarating siya roon sa oras upang iligtas si Yushiro at ang kuta. Ang labanan sa kuta ay tumitindi, at nagsimulang lampasan sila ng kalaban. Ang ating pangunahing karakter ay nagbubuhat kay Gwen sa kanyang mga kamay habang sinisigaw niya ang pangalan ni Nobuna. Pagdating ni Nobuna, ang nakikita niya sa malayo ay makapal na usok na nagmumula sa kinalalagyan ng kuta. Bumaba siya sa kanyang kabayo at nagsimulang umiyak, ngunit biglang, nakita niya si Yushiro na kamakaway sa kanya mula sa loob ng usok. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang buhay pa ang kanyang minamahal. Kaagad na inutusan ni Nobuna ang kanyang mga puwersa na sumulong patungo sa kuta. Maging si Tacho ay nabigla nang malaman niyang nabigo ang kanyang plano at buhay pa si Nobuna. Binubuo ni Asari ang kanyang mga puwersa upang subukan at pagsamantalahan ang sitwasyon, ngunit inaasahan na ito ni Nobuna. Nagpadala siya ng isa sa kanyang mga retainer upang matiyak na walang makikialam sa labanan. Itinulak ni Nobuna pabalik ang kalaban, at sa isang sandali ng kagalakan, lumalabas na ang bala ay tumama sa chainmail ni Gwen, na nagpatumble lamang sa kanya. Nanalo si Nobuna sa laban, at sa wakas, nakuha na niya ang Mino Province. Pagkatapos ay pinalitan niya ang pangalan ng Imagawa Castle na Gefo Castle, na isinasalin sa Amain. Pagkatapos ng labanan, inaasahan ni Tacho ang parusang kasawian, ngunit ang nakakagulat, hinayaan siya ni Nobuna, kahit na may banta na baka pagsisihan niya ito sa huli. Hindi rin umaayon si Duson sa desisyon ni Nobuna, at galit siyang umalis ng silid. Nang maglaon, nahanap ni Yushiro ang matanda na nagpapalam sa kanya na iniligtas lamang siya ni Nobuna sa kasalanan ng pagpaslang sa kanyang sariling anak. Mas lalo niyang binuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan na nakikita na siya ngayon ni Nobuna bilang isang ama, kaya naman pinalitan niya ng pangalan ang Imagawa ng Gefo. Di nagtagal, ang kabisera ng bansa ay sinalakay mula sa tatlong malalaking pamilya na kilala bilang Miyoshi III. Ang mga pinuno, ang Ashikaga, ay hindi sinasadyang inalis mula sa kapangyarihan, na iniwan ang bansa sa isang magulo, walang pinunong gulo. Ang balita ay halos walang oras upang manirahan bago tumawag si Nobuna ng isang emergency na pagpupulong. Ang kanyang mga tao ay nagtitipon, naghahanda sa kanilang sarili para sa isa pang round ng diskarte sa digmaan at marahil ilang sandali ng pagiging Nobuna ni Nobuna. Ang paksa ng talakayan ay nagmamarcha patungo sa kabisera upang maibalik ang kaayusan. Iminumungkahi ni Mitsuya, ang tactician, na igawad si Yashimana bilang bagong pinuno dahil may dugo siyang Ashikaga. Si Nobuna ay labis na humanga sa mungkahi na talagang huminto siya sandali bago pinaulanan ng papuri si Mitsuya. Marahil ang pinakamalapit na bagay sa isang empleyado ng buwan na parangal sa panahong ito. Sa pagsisimula ng mga paghahanda para sa kanilang marcha patungo sa kabisera, ang palaging nakakainis na si Asari ay gumawa ng isa pang pagpapakita, tulad ng isang hindi nalalaktawang side quest. Pinipilit niyang ipaalala kay Nobuna ang naunang napag-usapan nilang alyansa at proposal ng kasal. Si Nobuna,
na ngayon ay armado ng blackmail material, ay pinatigil siya ng walang kahirap-hirap. Dahil ipinagmalaki na niya ang tungkol sa nalalapit niyang kasal kay Nobuna, ang pagtanggi sa kanya ngayon ay magiging social na kasawian. Sa halip, nagiging malikhain si Nobuna. Inaalay niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kasal. Ang twist, wala siyang nakababatang kapatid na babae. Si Nobuna pagkatapos ay nagmumungkahi ng isa pang tusong kasunduan. Binihisan niya si Nobumi bilang isang babae at iniharap siya kay Asari. Si Asari, na desperado na pakasalan ng isang tao mula sa angkan ng Nobuna, ay hindi ginagawa ng maayos ang kanyang pagsisiyasat bago tumakbo tungo sa batang lalaki. Nabigla si Yushiro sa katalinuhan ni Nobuna, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi siya maloloko. Ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa dati nilang deal tungkol sa kanyang reward. Gusto niya ang pinakamagandang babae sa lupain, at dahil hindi siya umaatras, sinabihan siya nitong hugasan ang sarili bilang paghahanda sa gabing iyon. Fast forward sa gabing iyon, at si Yoshiro ay halos tumalbog sa pananabik hanggang sa makita niya kung sino ang pinapante ni Nobuna, hindi isang magandang babae, hindi isang mataas na ranggo na noblewoman, ngunit isang maliit na batang babae na nagngangalang Nana. Ang kanyang gantimpala ay hindi asawa kundi isang bagong kapatid na babae, dalawang panluloko sa isang araw at si Nobuna ay nagagalak. Pagkatapos ng kanyang alyansa kay Asari, nagmarcha si Nobuna sa kabisera, at hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng kabisera, ang Kiyo. Pagdating sa Kiyo, nakasalubong nila ang isang tiwangwang na bayan na sinugod ng mga tulisan. Tumungo si Yushiro sa Yamato Palace, kung saan tatanggapin siya ni Lady Hamiko. Sinasabing si Hamiko ang pinuno ng korte ng Yamato at inapo rin ng mga bumuo ng bansa. Habang papunta sa palasyo, nakasalubong niya ang isang bandido na may bitbit na babae. Kumilos si Ikiyo at pinaalis ang bandido, kaya nailigtas ang buhay ng dalaga. Nararamdaman ng ating bida ang kakaibang aura na nagmumula sa babae, at kapag nagmumungkahi siya na umalis sila sa eksena, medyo pumayag siya ng walang anumang argumento. Samantala, sa likod ng mga eksena, ang tagapayo ng Imperial na si Karuya at ang kanyang mga kasamahan ay ipinahayag na mga utak sa likod ng pagbagsak ng kabisera. Galit na nananatiling malaya si Hamiko, ipinadala ni Karuya si Aya, isang walang awa na babae na may record ng pagkakanulo na mas mahaba kaysa sa isang aklat-aralin sa kasaysayan. Sa ibang lugar, ipinagpatuloy ni Nobuna ang kanyang pagsalakay sa mga teritoryo ng kaaway, na hindi nagpapakita ng awa sa mga humahadlang sa kanya. Nang maglaon, nakita ni Yushiro ang isang babae na napapaligiran, si Mara, na kasama ng isang madre sa Europa. Napapaligiran sila ng mga tulisan, ngunit sina Mara at Ikiyo ang nag-aasikaso sa masasamang tao. Nang matapos ang laban, ipinakilala ng madre ang kanyang sarili bilang si Luisa, isang misyonero mula sa France. Ipinaliwanag niya kung paano siya pinaalis sa korte, isang lugar na inaakala niyang makakatulong sa kanya. Bilang karagdagan, pinaplano niyang manatili sa korte dahil gusto niyang makilala si Hamiko, dahil pareho silang mga lingkod ng mas matataas na nilalang. Tila, pangarap niyang magkaisa ang bansa at magkaroon ng komunidad kung saan mabubuhay ang lahat ng masaya. Matapos marinig ang kanyang hiling, mahinahong tumingin sa kanya si Yushiro at tiniyak sa kanya na matutupad ang kanyang hiling. Hanggat hindi ka sumusuko, ito ay darating sa katotohanan, sabi niya. Ipinagpatuloy ni Nobuna ang kanyang pananakop, at nang makarating siya sa huling kastilyo na naghihiwalay sa kanya sa kabisera, nagpadala siya ng abiso ng pagsuko sa mga nasa kabisera. Ayaw niyang saktan sila, ngunit kung pipiliin nilang huwag sumuko, gusto niyang tumakbo sila. Gayunpaman, ipinangako niya na hindi niya sila hahabulin kung gagawin nila. Isa lang itong tipikal na Nobuna, malambot kapag kailangan niya at walang awa kapag kailangan ng sitwasyon. Ang pambihirang tagumpay ni Nobuna sa huling linya ng depensa ay nagdudulot ng ilang partikular na problema sa mga tao, at isa sa kanila ay ang ruler na si Azakura. Inaasahan niyang lalaban ang mga lalaki sa kastilyo hanggang sa kanilang huling hininga, ngunit tila ang mga lalaki ay sapat na matalino upang malaman kung kailan sila natalo. Ang pangunahing layunin ni Azakura ay makuha si Nobuna at gawin itong kanyang asawa. Upang subukan at pabagalin si Nobuna, plano ng mga masasamang tao na sunugin ang Kiyo. Sa pamamagitan nito, sasakupan nila ang kanilang mga puwersa sa kabisera habang si Nobuna ay humaharap sa isang problema sa Kiyo.
Nakapagtataka, isa sa mga magdudulot ng mga problema kay Nobuna ay isang lalaking nagtatrabaho para kay Azakura, at ito ay walang iba kundi si Tacho, na ngayon ay nagsusuot ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang lugar sa Kyo, nakikipag-usap si Yoshiro sa maliit na batang babae na iniligtas niya kanina nang matamba sila ni Ikyo ng isang supernatural na presensya na dulot ni Aya. Lumalabas na ang batang babae ay si Lady Hamiko, at naroon si Aya upang kunin siya. Gayunpaman, pinamamahalaan ni Hamiko na kumbansihin ang babae na iwanan siya kasama si Yoshiro at ang kanyang mga kaibigan. Plano niyang bumalik ng mag-isa at hindi ng puwersahan. Nang sa wakas ay nagising siya, pakiramdam niya ay nasagasaan siya ng isang elepante ng digmaan, napagtanto niya na ang babaeng ini-escort niya ay walang iba kundi ang pinuno ng Yamato Court. Samantala, sa labas ng lungsod, ang mga puwersa ni Nobuna ay patuloy na nag-aararo sa kanilang mga kaaway, isang hakbang na palapit sa pagbawi ng kabisera. Nang subukan ng angkan ni Nobuna na i-install si Yashimana, nagkaroon sila ng kaunting problema mula kay Karuya. Hinihiling niya na magbayad sila ng malaking halaga para mailuklok si Yashimana bilang bagong pinuno. Upang malutas ang problemang ito, naglakbay sina Nobuna at Yoshiro sa Sekai, isang lungsod ng kalakalan na may 36 na mangangalakal na namumuno dito. Ang pinuno ng mga mangangalakal ay isang lalaking tinatawag na Imyo. Bumisita sila sa bahay ni Imyo para kausapin siya. Samantala, ang mga masasamang tao ay nagsisikap na mapasailalim sa balat ni Mitsuya para gumawa siya ng mali sa kanyang koponan nang hindi niya namamalayan. Gusto ni Nobuna na humiram kay Imyo ng pera para i-install si Yashimana, ngunit magalang siyang tumanggi. Ipinaalam niya sa ginang na siya mismo ay masisira kapag sinubukan niyang magpahiram ng ganoong halaga. Habang nahihirapan si Nobuna sa mga problema sa pananalapi, ang kanyang mga general ay nakikipaglaban sa mga kaaway sa kabisera. Kabilang sa kanila si Tacho, na nakatago pa rin ang kanyang disguise. Sa kabila ng matinding pagsalungat, nananatiling tiwala si Nobuna na mayroon silang master strategist, pagkatapos ng lahat. Naghahanap ng mga alternatibong solusyon, humingi siya ng payo kay Mitsuya. Si Mitsuya, sa buong no-nonsense mode, ay nagmumungkahi na dalhin ang Sekai sa lupa at agawin ang pera. Agad na tinanggihan ni Nobuna ang ideyang ito, na nakikita ang Sekai bilang hinaharap na economic gateway ng kanyang pinag-isang bansa. Ngunit ang matinding mungkahi ni Mitsuya ay nagpapahiwatig sa kanyang lumalaking desperasyon na patunayan ang kanyang sarili. Nakipagpulong si Nobuna sa mga mangangalakal ng Sekai upang subukan at makalakam ng pera. Dahil kailangan nila ng isang bagay na may halaga bilang kapalit, sinabi niya sa kanila na maghahanda si Monkey ng isang kamangha-manghang ulam para sa kanila. Gayunpaman, humarap si Mitsuya, sinabi sa countess na dapat siya ang humarap para sa trabaho. Noong una ay tinanggihan ni Nobuna ang kanyang alok, ngunit iminumungkahi ng mga mangangalakal na pumasok siya sa isang kompetisyon kasama si Yoshiro. Ang tagapagsalita ng mangangalakal, si Sudo, ay nagpaplanong labanan si Mitsuya, habang si Imyo ay tumaya kay Yoshiro. Plano niyang makakuha ng upuan sa inner table kung manalo siya. Bilang karagdagan, bibili siya ng ulam ni Mitsuya. Pagkatapos ng pagpupulong, natutuwa si Yoshiro na kung sino ang manalo sa huli ay makakakuha ng kabuuang pera na kailangan nila upang malutas ang kanilang krisis sa pananalapi. Laking gulat niya nang mapagtanto niyang si Mitsuya ay kinuha ito bilang isang tunay na kompetisyon. Plano niyang maging kanang kamay na tao ni Nobuna, at kung sino man ang humarang sa kanyang daan para makarating doon, ay katunggali niya. Ang kompetisyon sa kasong ito ay itinuturing na kanyang kaaway. Nang marinig ni Karuya na maaaring makuha ni Nobuna ang pera na kailangan niya, siya ay hindi mapakali. Gayunpaman, wala siyang kontrol sa mga tao sa kanyang lupon dahil nakikita nilang lahat ang kanilang sarili bilang pantay. Hindi pa alam ni Yoshiro kung ano ang ihahanda, at nagpasya siyang bisitahin si Luis sa simbahan. Sa kanyang pakikipag-usap sa ginang, napagtanto niya na maaari talaga siyang maghanda ng mayonesa, na hindi pa natikman ng sinuman sa timeline na ito. Sa larangan ng digmaan, ang mga general ni Nobuna ay nagagawang itulak pabalik ang mga puwersa ng kaaway, na sinisiguro ang kanilang panalo. Sa araw ng labanan sa pagkain, mukhang kalmado at relax si Yoshiro, habang ang ibig sabihin ni Mitsuya ay negosyo. Nagsisimula na ang kompetisyon, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtitipon sa mga sangkap na kailangan niya sa paggawa ng kanyang gustong ulam.
Lahat ng nasa isip niya ay kung paano siya hindi magpapatalo sa lalaking si Yoshiro. Habang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manguna, si Yoshiro ay abala sa pagkakaroon ng mga isyu sa paglikha ng apoy. Kahit ang langis na ginagamit niya ay hindi sapat, ngunit hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang ritmo. Kapag tapos na siya, iniharap niya ang ulam sa mga hurado. Hindi naman ito nakakaakit, ngunit nagbabago agad ang kanilang pananaw kapag natikman nila ang ulam. Maging si Sudo mismo ay lubos na namangha sa lasa ng napakasarap na ulam. Sa puntong ito, natatakot si Mitsuya na matatalo siya. Pinapanood niya habang inuubos ng mga hurado ang lahat ng inilagay ni Yoshiro sa harap nila. Galit pa nga siya sa paraan ng pagngiti ni Nobuna sa ating bida dahil mayroon na siyang maling akala na ang ngiti ni Nobuna ay sa kanya at sa kanya lamang. Kapag oras na para kainin ng mga hukom ang ulam ni Mitsuya, siya ay sinalubong ng pagkadismaya. Wala sa kanila ang nasarapan sa ulam na ginawa niya, kahit na perpekto ang mga sangkap. Naniniwala sila na minadali niya ito, kaya naman hindi ito naging maganda. Naniniwala si Yoshiro na siya ang mananalo, ngunit pagdating ng resulta, lahat, kahit ang mga manunood, ay nagulat na ang 36 na mangangalakal ay bumoto pabor kay Mitsuya. Halatang sinuhula ni Sudo ang lahat ng mga mangangalakal, ngunit walang pakialam si Mitsuya dahil ang tanging naiisip niya ay kung paano siya nanalo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na siya ay nagulo. Si Nobuna at ang iba pang pangkat ay umalis sa eksena na may dismayadong mukha. Maaring nakuha nila ang pera na kailangan nila, ngunit matagumpay na naitanim ng mga masasamang tao ang mga binhi ng kawalan ng tiwala sa kampo ni Nobuna. To top it all off, nagpadala sila ng assassin para tapusin siya. Matapos makuha ni Karuya ang hinihingi niyang pera, wala na siyang choice kundi iluklok si Yashimana bilang bagong pinuno. Gayunpaman, mukhang hindi maganda ang mga bagay para kay Mitsuya, dahil nahiwalay siya sa koponan. Dito, alam ni Yoshiro na may kailangan siyang gawin tungkol sa isyo dahil baka mauwi ito sa kaguluhan nila. Ito ay isang bagay na nangyari sa laro, at alam niya kung gaano ito kalubha, kaya't ayaw niyang maulit ito. Kinausap ni Mitsuya si Imyo tungkol sa kompetisyon, at dito niya napagtanto kung saan siya nagkamali. Kinukuha niya ito bilang isang kompetisyon habang sina Yoshiro at Nobuna ay nakatingin sa kanya na parang pamilya. Siya ay palaging uri ng mapagkompetensya, ngunit binago ng mga salita ni Imyo ang kanyang kaisipan sa paraan ng pagtingin niya ngayon sa mga bagay-bagay. Sa paglaon, dumating ang mga ulat na ang ilan sa mga diskarte ng koponan ay nagsimulang mabaygo. Ang ating bida ay nabigla nang marinig ito, at nagsimula siyang matakot sa pinakamasama. Ipinapalagay niya na lahat ng alam niya sa laro ay nagbabago dahil sa malalaking pagbabago na ginawa niya. Kahit na siya ay natatakot, nananatili siyang determinado sa kanyang pangarap na tulungan si Nobuna na pag-isahin ang bansa. Tila sinasalakay ang Awari at Mino, at nais ni Nobuna na bawiin ang kanyang mga puwersa upang makatulong na labanan ito, ngunit kinontra ito ni Yoshiro. Gayunpaman, mukhang problemado si Nobuna, at hindi siya nag-alinlangan bago pagsabihan ang ating bida. Tinawag niya itong walang silbi, sinasabi sa kanya na ayaw na niya itong makita muli. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ang pangunahing puwersa ni Nobuna ay nagsimulang umuwi, na naiwan lamang ang imagawa at isang maliit na detalye ng seguridad upang bantayan ang kiyo. Lingid sa kanyang kaalaman, ito ay isang plano ng mga masasamang tao upang akitin siya, at siya ay nahulog para dito. Sa kanyang mga plano, umalis si Azekura upang harangin si Nobuna, na plano niyang pakasalan. Lingid sa kanyang kaalaman, si Karuya ay nagbabalak na tapusin si Nobuna. Habang naghahanda na umalis, ang assassin na ipinadala para kay Nobuna ay nahanap si Yoshiro at dinukot siya sa pagtatangkang gamitin siya bilang decoy para akitin si Nobuna palabas. Tinawagan ni Nobuna si Mitsuya upang sabihin sa kanya na ang proteksyon ng lungsod ay nasa kanyang mga kamay, at mga kamay ng kanyang mga puwersa. Gusto niyang ipagtanggol ito ni Mitsuya sa kanyang buhay hanggang sa siya ay bumalik. Itinuturing ni Mitsuya, na naghahanap ng mga paraan para tabyusin ang sarili, ito ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ito. Nang malapit nang umalis si Nobuna, nalaman niyang dinukot si Yoshiro. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsubaybay sa landas ng assassin. Umaasa siyang mahanap ang lalaki ng ligtas at maayos, dahil gusto niyang humingi ng tawad dito.
Inaalok ng ating bida ang asasin ng 3 beses sa perang ipinangako sa kanya, ngunit wala siyang pakialam dito. Siya ay nagmamalasakit sa katanyagan na dulot ng katotohanang siya ang papaslang kay Nabuna. Isa siyang asasin, kaya halatang ayaw niya ng kapayapaan at pagkakaisa sa lupain. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sinalakay ng mga puwersa ng kaaway ang Kiyo sa pagtatangkang maabot si Yashimana. Inutusan ni Mitsuya ang kanyang mga puwersa na magbarikada sa kanilang sarili at magkubkob. Plano niyang maglaro ng depensa hanggang sa mapagod niya ang kalaban. Nananatili siyang nakabantay sa harap ng mga silid ni Yashimana, ngunit ilang sandali pa, dumating si Aya upang kunin ang ulo ni Yashimana. Determinado, tulad ng isang baka, handa si Mitsuya na ipagtanggol ang pinuno sa kanyang buhay. Habang papalapit si Nabuna sa kinaroroonan ni Yoshiro, naghihintay ang asasin gamit ang isang sniper, handang tapusin siya sa sandaling makuha niya ang perpektong shot. Alam ng ating bida na may kailangan siyang gawin, kung hindi ay masasawi si Nabuna habang sinusubukan siyang iligtas. Buti na lang at nasa tabi niya ang cellphone niya. Ipinagdarasal niya na sana ay bumukas ang cellphone, kahit minsan lang ito. Ang labanan sa pagitan ni Mitsuya at ng kanyang kalaban ay tumitindi, at nang subukan ni Aya na ilabas siya sa pamamagitan ng mga ilusyon, si Mitsuya ay nagdulot ng sakit sa kanyang sarili upang makatakas. Si Aya ay humanga sa determinasyon ng dalaga, ngunit sinabi sa kanya na ito ay isang pag-aaksaya dahil si Nabuna ay namarkahan na para sa pagpaslang. Bumagsak si Mitsuya sa sahig, nawawalan ng pag-asa, nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa likuran. At hulaan mo kung sino ito. Walang iba kundi si Nabuna mismo. Nagawa pala ni Yoshiro na ma-distract ang assassin, dahilan para hindi siya makashoot. Gayunpaman, nakatakas siya bago siya maabot ni Nabuna. Ngayong dumating na si Nabuna na may mga reinforcement, si Aya ay wala ng laban. Sinubukan niyang saktan si Mitsuya, ngunit iniligtas siya ni Yoshiro sa tamang oras, na ipinaalam sa kanya na miyembro pa rin siya ng pamilya. Mas maraming tao ang dumating sa lalong madaling panahon upang suportahan si Nabuna, at sa sandaling ito, napagtanto ni Aya na siya ay mali tungkol sa kondesa. Siya ay isang tao na dapat niyang pagsilbihan at hindi tapusin. Ibinaba ni Aya ang kanyang sandata at isinuko ang sarili kay Nabuna. Kapag natapos na ang labanan, isang bagong kaayusan at kapangyarihang namamahala ang inilalagay sa lugar. Ito ay nagmamarka ng isa pang hakbang patungo kay Nabuna na muling pagsasama-samahin ang bansa. Nang maglaon, binisita ni Yoshiro at Nabuna ang templo. Ito ay kapag nalaman nila ang tungkol sa kapangyarihan ni Hamiko. Tila, makikita ni Hamiko ang tunay na pagkatao ng isang tao kapag nahawakan niya ito. Alam na niya ang uri ng tao ni Yoshiro sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanya. Tiniyak niya kay Nabuna na siya ay isang mabuting tao, sinusuportahan siya, ngunit ipinaalam din sa kanya ang tungkol sa pagkahumaling ni Yoshiro sa mga babae. Nang tanungin ni Hamiko si Nabuna kung bakit hindi siya mismo ang mamuno sa bagong rehimen, sinagot lang niya na ang gusto niya ay kalayaan. Gusto niya ng pagkakataong pumili ng sarili niyang kinabukasan, at kasama na rito ang kanyang mga pangarap. Matapos marinig ito, ipinagdasal ni Hamiko ang ginang, umaasa na matupad ang kanyang mga pangarap. Pagkaraan ng mga araw, umamin si Aya sa koponan at ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa mga nagsasabuatan. Plano ni Nabuna na magtungo sa isang lugar na tinatawag na Wakasa upang durugan ang mga masasamang tao sa laro. Sa halip ay tumungo si Nabuna sa Aizen, ngunit tila binabago niya ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay nagpasya siyang iwanan sina Yoshiro at Mitsuya upang panatilihing ligtas ang lungsod. Bago umalis, binibigyan ni Mitsuya ang lalaki natin ng pouch ng charm para protektahan siya. Hinihimok niya itong manatiling buhay dahil gusto niyang masaksihan nilang pareho ang kadakilaan ni Nabuna. Sa ibang lugar, isang bagay na ganap na hindi inaasahang mangyayari kapag si Nabumi ay nakatagpo si Asari sa paliguan ng mga babae. Ito ay nang malaman ni Asari na si Nabumi ay isang lalaki, ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa isang twist ng mga bagay, lumalabas na si Asari ay talagang isang babae na nagpanggap bilang isang lalaki. Sinabi ni Asari kay Nabumi na hindi gusto ng kanyang mga magulang ang mga babaeng anak, kaya naman napilitan siyang magbihis na parang lalaki. Kung sakaling mangarap siyang mamuno sa angkan, kailangan niyang kumilos bilang isang lalaki. Ito rin ang dahilan kung bakit niya gustong pakasalan ang maraming babae sa buong bansa.
Matapos marinig ang kanyang kwento, inaliw siya ni Nobumi at niyakap pa ang ginang, tinitiyak sa kanya na ligtas siya. Ipinaalam ni Nobumi sa ginang na siya ang kanyang asawa at dapat itong maging malaya sa tuwing magkasama sila. Nang marating ni Nobuna at ng kanyang mga puwersa ang ali, binigyan sila ng pahintulot na dumaan sa pinuno ng asay. Ito ay isang kaluwagan dahil hindi nila kailangang lumaban sa kanilang paraan. Bumalik sa Kiyo, nilalagnat si Hanbi dahil sobra niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ang ating bida ang in charge sa pag-aalaga sa kanya at tumutulong din si Mitsuya. Nagsimulang magsalita si Yoshiro tungkol sa kaganapan sa laro, at kung paano nagawang iwasan ni Nobuna ang isang malaking sakuna sa pamamagitan ng hindi pag-atake sa Aizen. Sa sandaling ito nagpasya si Hanbi na umamin. Napagtanto niya na nasa panganib si Nobuna. Tila, ang aisan ang pinupuntirya ni Nobuna, ngunit nagsisinungaling lamang sa ating lalaki na patungo siya sa Awasa. Habang ito ay nangyayari, ang pinuno ng angkan ng Asari ay nagtaksil kay Nobuna. Itinapon din niya ang kanyang anak na babae sa bilangguan upang maiwasan itong makipag-usap sa Countess. Sa pagtataksil ng Asay, ang mga puwersa ni Nobuna ay mapuputol, na nagpapahirap sa kanya na umatras. Dahil kailangang ipasa ang babala, inihatid ni Hanbi si Yoshiro kay Hanzu gamit ang kanyang kapangyarihan. Nahanap niya si Nobumi, na nagsabi sa kanya na ang pinuno ng Asay ay nagtaksil sa kanila. Hindi makatakas si Nobumi dahil sa isang sirang tulay, ngunit binibigyan niya ang ating bida ng isang bagay na magpapatunay kay Nobuna na siya ay ipinagkanulo. Nagawa ni Yoshiro na makarating sa kampo ni Nobuna upang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkakanulo. Gusto niyang sisihin ang malapit nang mangyari, ngunit sinabihan siya ni Nobuna na huwag. Hindi naman niya kasalanan, kung tutuusin, dahil kung naging malinis siya sa umpisa pa lang, nabalan na siya nito. Kasabay nito, habang ang mga puwersa ng Asay ay patungo sa kanila, napagtanto ni Nobuna na sila ay nasa malalim at nagboluntaryo siyang pamunuan ang mga puwersa sa likuran, na makakagambala sa mga kaaway. Gayunpaman, hindi ito maaaring payagan ng kanyang mga retainer dahil kung wala siya, wala sila. Upang maiwasan ang masyadong maraming debate sa kung sino ang dapat manatili, nagboluntaryo si Yoshiro. Gusto niyang tulungan si Nobuna na makamit ang kanyang mga pangarap, at ang pinakamahusay na paraan para gawin ito ay tiyaking lalabas siyang buhay. Wala siyang pakialam sa buhay niya dahil may tiwala siyang nasawi siya sa kanal kung hindi niya nakilala si Nobuna. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Nobuna ang kanyang cellphone bilang tanda ng pagmamahal at malamang na palm. Ayaw bumitaw ni Nobuna, ngunit nagawang kumbansihin siya ni Yoshiro, na ipinaalam sa kanya na malamang na ipinadala siya sa mundong ito para sa sandaling ito. Pagkatapos ay humingi siya ng gantimpala ng isang kiss ng maaga. Kung babalikan niya itong buhay, gusto niyang ikis siya nito ng walang pag-aalinlangan at pumayag siya sa deal. Pagkatapos ng isang emosyonal na palm, umalis si Nobuna at ang kanyang mga pangunahing puwersa, na iniwan si Yoshiro at ang kanyang koponan upang pabagalin ang mga kaaway. Nais din ni Mara at Mitsuya na manatili, ngunit nakahanap siya ng paraan upang kumbansihin sila na kailangan sila ni Nobuna. Kasama ang kanyang 500 tauhan, kailangang gamitin ni Yoshiro ang lahat ng mga diskarteng alam niya para pabagalin ang kalaban habang pinapaliit din ang mga nasawi. Kapag nagsimula ang labanan, inilagay niya ang kanyang mga tauhan sa dalawang seksyon. Ang unang set ay tumama sa kalaban, at habang sila ay nagre-reload, ang pangalawang set ay nagpapanatili ng pag-atake. Ito ay hindi lamang nagpapabagal sa kalaban ngunit binabawasan din ang kanilang mga bilang. Sa kanyang unang pag-atake, nagawa niyang itaboy ang mga kaaway, ngunit alam niyang babalik sila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ikkyo na tumakbo sa Mino at kunin sa kanya ang Viper. Gusto niyang gamitin ang mga puwersa ni Sudo ay upang putulin ang magkabilang puwersa ng kalaban. Bago umalis, sinabihan ni Ikkyo ang kanyang mga tauhan na siguraduhing buhay si Yoshiro at magalak sa oras na bumalik siya. Sa katunayan, hindi naman kailangan ng mga lalaki ng extra motivation kasi bawat isa sa kanila ay masasawi para sa ating bida. Matapos magdulot ng malaking problema sa kaaway, siya at ang kanyang mga tauhan ay umatras upang akitin sila. Huminto si Nobuna at naisipan niyang bumalik kay Yoshiro. Isang sampal mula kay Katsuri ang nagpabalik sa kanyang katinoan. Habang mas maraming puwersa ng kaaway ang lumalapit kay Nobuna, umalis si Ayo para makipag-deal. Ang mga masasamang tao ay nakaupo sa kanilang mga silid,
tumatawa sa kung gaano kaperpekto ang kanilang plano. Samantala, si Nobuna ay nakasakay sa ligtas na lugar nang bigla siyang paputukan ng isang sniper na naghihintay sa kanya. Samantala, maayos namang pinamamahalaan ni Yushiro ang kanyang mga sundalo. Nagagawa niyang pumalibot ng pabilog sa paligid ng mga kaaway, na nagpapaisip sa kanila kung tinatamaan sila ng mas malaking puwersa. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagsimulang pumunta sa timog kapag ang mga puwersa ng Azakura ay pumasok sa labanan. Nakasalubong ni Yushiro si Tacho, na muntik na siyang ilansang, ngunit may ibang nataman. Ang sakripisyo ng sundalong ito ay nagbibigay kay Yushiro ng pagkakataong makatakas. Bumalik sa kastilyo, pinilit ni Hanbi ang sarili na walain ang kanyang lagnat upang makatulong siya sa grupo. Nais ng ating bida na bumalik sa larangan ng digmaan, ngunit kumbinsido siyang huwag na. Ang kanyang mga tapat na sundalo ay nagpapaalala sa kanya na ang mga nasawi para sa kanya ay magiging isang basura kung siya ay babalik sa larangan ng digmaan. Sa puntong ito, tila gusto ng lahat ang ulo ni Yushiro. Nagbago ang isip ni Motoyasu at Mitsuya na bumalik at iligtas si Yushiro. Habang tumitindi ang labanan, mas maraming sundalo ang nasasawi para lamang manatiling buhay si Yushiro. Sa isang punto, sa palagay niya ay tapos na, ngunit nagpakita si Zenki upang iligtas ang kanyang sarili. Layunin ni Hanzo at Zenki na mailabas siya ng buhay sa larangan ng digmaan, kahit na siya ay matigas ang ulo. Sa kanilang pagtatalo, naabutan siya ni Tacho at armado siya ng malaking baril. Isang putok lamang mula sa kanyang baril ay nagpapadala ng takot sa gulugod ng lahat. Upang mailigtas ang kanyang mga kasama, iminungkahi ni Yushiro na maghiwalay sila. Maliwanag na papawiin silang lahat ni Tacho kung magkakasama sila. Sa templo, nalaman namin na kahit papaano ay nakaligtas si Nobuna sa putok ng baril. Nang makaharap ang ating bida kay Tacho, nakikiusap siya sa kanya na iligtas ang iba pa niyang kasama dahil ang taong gusto niya ay siya. Sinang-ayunan nito ni Tacho, ngunit bago niya maalis si Yushiro, kinuha ni Hanzo ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Binatuhan niya ang ating bida ng isang bomba na nag-iiwan sa kanyang mga labi na nakakalat kung saan-saan. Nasaksihan ito ni Mitsuya at ng iba pa, na nagdulot sa kanila ng matinding paghihirap. Sinugod ni Mitsuya si Tacho at pinalipad siya ng kanyang malaking baril. Nakaligtas pala si Nobuna salamat sa cellphone ni Yushiro na nasa loob ng kanyang damit. Siya ay walang malay ngunit buhay, at ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang pangalan ni Yushiro. Nang malaman ng mga masasamang tao na buhay pa si Nobuna, nagsimula silang magpanik. Ngunit tiwala si Karuya na hindi makakatakas ang dalaga. Nakaharap na ngayon ang puwersa ni Nobuna sa mga puwersa ng kaaway. Ang mga puwersa ni Nobuna ay dahado dahil wala ang kanilang pinuno. Gusto ng mga ministro ni Nobuna na ipaghiganti ang pagkasawi ni Yushiro sa pamamagitan ng pagpaparusa kay Hanzo, ngunit halatang wala na ang lalaki. Pagkatapos ay nag-aalok si Aya na gamitin ang kanyang kapangyarihan para gisingin si Nobuna dahil mas kailangan siya ng kanyang puwersa ngayon kaysa dati. Ginagamit ni Aya ang kanyang kapangyarihan para tulungan si Nobuna na makawala sa emosyonal na pagkawala ng malay kung saan nalaman niya ang kanyang sarili. Nang magising si Nobuna, ipinaalam sa kanya ang pagkasawi ni Yushiro. Lahat ng tungkol sa kanya ay bumabaliktad. Sa mismong sandaling iyon, ginamit ni Aya ang pagkakataong magtanim ng binhi ng paghihiganti sa loob ni Nobuna. Alam niyang hindi siya matatag sa emosyon at ginagamit niya ito sa kanyang kalamangan. Naniniwala si Aya na ang isang bloodlusted Nobuna ay ang pinakamagandang pagkakataon na mayroon sila kung pag-iisahin nila ang Japan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang kumalat ang mga ulat na ang mga puwersa ni Nobuna ay naging rogue. Walang awa na naman pagdating kay Nobuna at sa kanyang puwersa. Maging ang mga sibilyan ay hindi nakadarama ng kaligtasan sa kamakailang pagbabagong nangyari kay Nobuna. Halos mabalisa ang puwersa ng kalaban nang mapagtanto nilang buhay na buhay pa si Nobuna. Sa kanyang pamumuno, medyo halata na wala silang tsansa na manalo. Ang general na namumuno sa mga puwersa ng kaaway ay agad na nag-utos sa kanyang mga tauhan na umatras sa Omi. Nang maglaon, nalaman ni Nobuna na si Azakura, Sudo, at Karuya ay tumakas patungo sa bundok ng Helia kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng templo. Karaniwan, walang hukbo or puwersa ang papasok sa bundok, ngunit si Nobuna ay nawala ang lahat ng kahulugan ng pangangatuwiran.
Ang kanyang focus ay paghihiganti, at makukuha niya ito sa anumang paraan. Sinubukan ni Katsuri na balaan siya na ang pag-atake sa templo ay magpapagalit lamang sa mga tao, ngunit wala siyang pakialam. Aabuti ng hanggang 2 ministro na nakikiusap sa kanya upang muling isaalang-alang ito. Ipinaalam nila sa kanya na ang mga taong lumalaban sa kanila ay nangangahulugan na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi nagtagal ay pinagtaksilan si Sudo ng kanyang mga kasamahan nang siya ay ipadala upang gumawa ng isang kasunduan sa kapayapaan kay Nobuna. Dumating si Sudo sa kampo ni Nobuna na may dalang sulat at kahon ng regalo. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang ulo ng estatwa ng unggoy, na ibig sabihin ay tinutuya ni Karuya ang pagkasawi ng kanyang kasintahan. Ito ang huling hudyat para kay Nobuna at sa wakas ay nagwala siya. Sumakay siya sa kanyang kabayo at nagsimulang tumungo sa templo. Walang pagpipilian ang kanyang mga retainer kundi tipunin ang lahat ng puwersa para sumama din sa kanya. Habang papunta siya sa templo, nakatutok na si Nobuna sa pagpaslang sa lahat ng sangkot sa gulo. Tingid sa kaalaman ni Nobuna, nahulog na siya sa mga panlilinlang ni Karuya. Gusto niya talagang pumunta siya sa bundok habang palihim niyang kukunin ang lungsod gamit ang mga puwersang inihanda niya noon pa. Bukod pa rito, tiwala si Karuya na mapapaslang niya si Nobuna pagdating nito sa bundok. Si Azakura naman ay may sariling plano. Sinabi niya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang general na hulihin ng buhay si Nobuna dahil gusto niya itong gawing asawa. Bumalik sa kampo ni Nobuna, alam ng kanyang mga kaalyado na kailangan siyang pigilan bago ang mga bagay-bagay ay mauwi sa kaguluhan sa Japan. Sinabi Hanbi, Nana, at ang iba pa ay lubos na nagnanais na buhay pa si Yoshiro upang ayusin ang lahat. Si Hanbi, gayunpaman, ay may kutob na ang kanilang mahilig sa kaguluhan na monkey ay hindi talaga nasawi, at hindi mo ba alam, tama siya. Nakaligtas pala si Mitsuya sa pagsabog, at ipinaliwanag ni Hanbi kung ano talaga ang nangyari. Sa halip na tapusin si Yoshiro, iniligtas pa talaga siya ni Hanzu. Ang pagsabog na iyon ay isang smoke bomb lamang, na nagbibigay kay Yoshiro ng pagkakataong makatakas sa isang klasikong anime sa pamamagitan ng paglaho sa isang butas sa ilalim niya. Ngayon ay nasa kakahuyan, sina Hanzu, Motoyoso, at Gwen ay naglalaro ng matinding laro na hanapin ang pangunahing tauhan. Buti na lang at unang nahanap siya ni Mitsuya salamat sa charm pouch na binigay niya kanina. Habang papalapit si Nobuna sa bundok, sumabog ang isang bangkos ng pulbura na nakalagay sa lugar, na nagpatambo sa kanya mula sa kanyang kabayo. Dinala ni Mitsuya si Yoshiro sa isang kuweba kung saan ibinalot niya ang kanyang katawan sa kanya upang panatilihing mainit ito. Nang magkamalay si Nobuna, tila hindi na umaayon ang mga bagay-bagay sa kanya. Sinunog ni Karuya ang bundok upang subukang tapusin si Nobuna. Siya ay may tiwala na ang kanyang panlilinlang na ito ay tuluyang magwawasak sa Japan laban kay Nobuna. Lahat ng plano niya para magkaisa ang bansa ay itinapon na lang sa basurahan. Maging ang pari ay nabigla sa kung gaano kalayo ang handang gawin ni Karuya. Sinubukan niyang sunggaban si Karuya, ngunit natambo siya. Nasaksihan ito ni Azakura at napagtanto na si Karuya ay walang iba kundi isang ahas. Nakatayo si Nobuna sa harap ng apoy at pagkawasak, na pagtatanto na tama si Yoshiro sa lahat ng panahon. Nang makaharap si Katsuri sa mga pinagkakatiwalaang sundalo ni Azakura, madali niyang pinabagsak ang mga ito, na ipinaalam sa kanila kung gaano kalayo ang kanilang pagkakaiba sa lakas. Nang napagtanto ni Azakura na ang kanyang plano ay walang iba kundi isang komedya, siya at ang kanyang mga sundalo ay umatras, na naglalayong makilala si Nobuna at ang hinaharap. Maya-maya ay nakatagpo ni Nobuna ang nakamaskarang si Tacho, at tila siya ay kumbinsido na pabagsakin si Nobuna. Sa lahat ng oras, patuloy ang paghahanap para kay Yoshiro. Ang labanan sa pagitan ni Tacho at Nobuna ay tila isang one-sided, dahil ang lalaki ay nagpapatunay na higit na mas malakas kaysa sa kanya. Nang maghanda ang musclehead na wakasan si Nobuna, nagpakita ang kanyang mga retainer upang iligtas siya. Hindi pinansin ni Tacho si Nobuna at sa halip ay hinabol niya ang kanyang mga retainer. Sinabi pa niya kung saan niya mahahanap si Karuya. Natagpuan ni Nobuna si Karuya na naghihintay para sa kanya, at siya ay armado ng isang espada. Ipinaliwanag ni Karuya na ang lahat ng kanyang ginawa ay upang matiyak na ang katayuan ng kapangyarihan ay nananatiling pareho.
Naniniwala siya na ang mahihirap ay dapat manatiling mahirap habang ang mayayaman ay lalong yumayaman. Isang mabangis na labanan ng espada ang naganap sa pagitan ng dalawa, at pagkatapos ng ilang sagupaan ng espada, nakuha ni Karuya ang kalamangan kay Nobuna. Sumugod siya patungo sa kanya gamit ang lahat ng mayroon siya at sinubukang itulak ang kanyang espada sa kanya, ngunit nakaligtas si Nobuna sa pag-atake salamat sa telepono ni Yoshiro. Muli, binibigyan nito si Nobuna ng pagkakataon na ihatid ang kanyang sariling mapangwasak na atake. Hinampes niya ng hiwa si Karuya sa mukha, dahilan para masuray-suray itong paatros. Out of nowhere, isang nagninangas na poste ang bumagsak para tapusin siya. Matapos talunin ang kanyang kaaway, sinimulan ni Nobuna na pagnilayan ang kasawian, dahil ang tanging taong mahal niya ay nasawi na. Sa sandaling iyon, lumabas si Yoshiro mula sa likod ng apoy. Tumatakbo siya patungo kay Nobuna habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ipinapalagay niya na siya ay nasa dreamland, ngunit gayunpaman ay tumatakbo din patungo sa ating bidang lalaki. Magkayakap ang dalawa, at hindi nag-atubili si Nobuna na pag-alitan si Yoshiro sa pag-iwan sa kanya. Magkikis na sana ang dalawa hanggang sa napagtanto ni Nobuna na nanonood ang iba pang grupo. Agad siyang nagbago ng mood at hinampel si Yoshiro. Kahit na matigas ang kanyang kinikilos, alam naman ng lahat na talagang mahal niya ang ating bidang lalaki. Samantala, sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, si Tacho ay umatras, ngunit hindi bago ginawang malinaw na hindi pa ito tapos. Babalik siya, at tulad niyan, nagpapatuloy ang digmaang sibil. Nasa bingit pa rin ang kaguluhan ng Japan, ngunit si Nobuna, ang determinadong pinuno, ay sumulong, handang lumaban para sa pagkakaisa ng bansa. At kaya, nagpapatuloy ang alamat ni Yoshiro at Nobuna.